Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today, tara, pag-usapan nga natin itong naging statement ni Kong Marcoleta sa rally kahapon na inorganize ng maisog dyan sa Cebu. Grabe, hindi ko alam kung nakita nyo yung dami ng tao from yesterday. Pero pag-uusapan natin yung karisma talaga ni PRRD. Sobrang daming tao. Walang ayuda, walang kahit ano, walang pa serbisyo fare. Pero kitang-kita mo yung dami ng tao. Tama yung sinabi ni Kuya Ibi at saka ni Sir Jun Abines. This will be one of the biggest. No, this is one of the biggest. So ito na nga guys, no? Doon sa mga hindi pa nakakapanood, papanoorin po natin sabay-sabay at magre-react po tayo. Pag-uusapan natin itong mga sinabi ni Kong Marcoleta. Now, part of his speech, no, na hati-hati na highlight na yung kanyang mga sinabi, pero dito sa pinost ni I Am Filipino, AMP, yan. Dito makikita natin yung, siguro ito na yung kabuuan ng naging speech ni Kong Marcoleta. Grabe yung mga revelations na shinare niya sa atin. Grabe yung mga statement na kung hindi man totoo yan, pwede siyang habulin ng kanyang mga kapwa kongresista. No? And definitely, I will challenge some of the people from Congress. Walang immunity yan si Kong Marcoleta. Openly sinabi niya yan. I challenge some of his colleagues dyan sa loob ng House of Representatives. Kung ito man mga sinasabi ni Kong Marcoleta isang kasinungalingan, file a cyber libel case against him para ilabas ni Kong Marcoleta lahat ng ebidensya niya laban sa inyo. Ngayon, kung meron man siyang mailabas na ebidensya laban sa inyo, doon natin malalaman kung dapat ba kayong sampahan ng mga reklamo at kaso, hindi lang sa House of Representatives, sa Committee on Ethics, but definitely sa Office of the Ombudsman. Diba? Tara, panorin natin at pakinggan natin yung speech ni Kong Marcoleta. Di ayuda ang gusto ng tao. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Sa Cebu People's Indignation Rally, sa harap ng 40,000 katao at dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagbigay ng matapang at posibleng pinakamahusay na talumpati si Senatorial Candidate Dante Marcoleta. Isiniwalat niya ang katotohanan sa umano'y planong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did more than 200 representatives consult their constituents kung pipirma sila o hindi? They did not consult anybody. Sila lang ang desisyon kasi mawawalan daw sila ng project. Okay, sa pagkakaalam ko, meron isang taga-House of Representative ang nag-consult sa kanyang constituents. And he was very open naman to say that. Kaya hindi niya pinirmahan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Okay? Mawawalan sila ng akak. Mawawalan sila ng ayudang ibibigay para sa ganon ipamigay sa mga botante na akala nila'y mabibili nila ang boto ninyo. Sa mga matatapang na mamamayan ng Cebu, kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lamang ang magsisilbing sampal sa kanilang mga mukha. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, you provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao. Inakusahan rin ni Congressman Marcoleta si House Speaker Romualdez. One of the many things that I've learned na nag-aaral ako ng social work is that, sabi nga doon, one of the principles that we abide by is teach them how to fish. No? At hindi araw-araw bigyan mo sila ng isda. Because they're not gonna grow. They are going to be dependent on you.
Meron nga rin naging batas, no? Ang dating presidenteng si actually, under pa yun ni Marcos. Okay. Ayon kay Marcos, senior, no? Marcos senior, kay Apo Lakay. Gumawa siya ng anti-mendicancy law. Pero ano ba nangyayari sa atin ngayon? Kaliwat kanan ang namumulube, ay nag-beggar sa kalsada. Tapos ngayon, medyo elevated na yung mga pulube. Yun yung umaasa sa mga ayuda. Imagine mo, one time ka lang bibigyan ng ayuda. Diba? One time ka lang bibigyan ng akap sa isang taon. So, ano ka na after that? Diba? Ano ka na after that? Patay, gutom ka na ulit. Diba? Wala ka na ulit makain. Wala ka na ulit. Romualdez, na anyay utak ng impeachment at binaliwala ang boses ng mahigit 4 na milyong Pilipinong tumututol sa pagpapatalsik kay VP Sara. Nakiusap ang mahigit na 4 na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalaking bilang ng mga tao. The Speaker of the House of Representatives defied the voice of the people. Vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Salus populi est suprema lect. The welfare of the people is the supreme law. Ibinunyag rin niya ang lihim na plano ni Romualdez, isang maingat na hakbang upang palakasin ang sariling kapangyarihan at agawin ang posisyon ng Vice Presidente. Let us repel the vindictiveness of one man, the leader of the House of Representatives. He is responsible in weakening our institutions. Kinuha nila yung pera ng PDAP, kinuha nila yung pera ng PDIC, kinuha yung pera ng DBP, kinuha ang pera ng PhilHealth, kinuha lahat ang mga pera para ilagay sa project ng DPWH. Let us resist that. Let us say no. These people now gathered tonight have the capacity to do that. Let the terms of this covenant reach the shores of Tacloban City to remind that man from Tacloban that he cannot lord over, that he cannot change the destiny of our people. They want to impeach the Vice President because he wants to become Vice President. Hindi po pwede. It cannot be done. Isiniwalat din ang tunay na layunin ng Quadcom. Hindi hustisya, kundi pag-usig at panggigipit kay dating Pangulong Duterte. Invented the Quadcom because they want to prosecute the former president. Hindi siya para inquiry in aid of legislation. Wala pong legislation na matino ang ginawa ang Quadcom. For more than 13 hearings, makita po ninyo yung ginawa nilang panukalang batas. Kahit na grade 5 student, pagtatawanan yung ginawang batas. Because it was not really in Tapos yung TRICOM. Gumawa sila ng TRICOM. So, if you're going to follow the logic na in-explain dito ni Kong Marcoleta, diba? If you're going to follow the logic, isa lang na tinutumbok na gagawin ng TRICOM. Ang TRICOM is just another Quadcom. Bakit nga ba kami lumapit sa Supreme Court? Unang-una sa lahat, ulit-ulit na natin pinag-uusapan, magiging unconstitutional yung bill na gusto nilang mangyari. They cannot create any law, okay, any law that will abridge the freedom of the press, freedom of speech and expression. Kasi kahit sila mismo, no, sabihin na lang natin, makalusot yan, pinirma ni Bongbong Marcos, pagdating niyan sa Supreme Court, isi-strike down nila yan. Di ba? Kaya ngayon pa lang, hindi namin pinipigilan. Kami, ano rin kami ng ano eh. Biktima rin kami ng fake news eh. Nilagay yung pangalan ko sa listahan ng mga fake news peddler. Baka man fake news to? Nagre-react lang tayo sa mga pinag-uusapan ng mga tao. Fake news ba to? Nagpo-propagate ba tayo ng fake news? Nag-uusap-usap lang tayo rito. Nagre-react lang tayo, nagbibigay lang tayo ng opinion. So, paano at kailan pa nangyari ng isang opinion ay isang fake news? Diba? Lahat ng pinag-uusapan natin, merong pinanggagalingan. Di po ba? Oh.
So nakikita niyo na kung anong intention ng TRICO. This is just another quadcom. O, balik tayo kay Kang Marcoleta. Intended to enact laws or to supplement in making laws. It was principally designed to prosecute and persecute the former president. Sa pagtatapos, hinamon ni Marcoleta ang bayan na iboto ang mga inendorso ni dating Pangulong Duterte. Meron pong siyam na senatoriables ang PDP laban. Iboto niyo po silang lahat. You need people in the Senate to frustrate the impeachment. Kapag ka po hindi kami nakarating doon, they will find the Vice President guilty. Ganun po ang mangyayari. It's a numbers game. Kaya Kailangan pa ba natin maintayin na mangyari lahat yan? We are forewarned now. Diba? We are ready for one. Do we really need to wait for that day na magsisisi na naman tayo? Gaya ng paano tayo nagsisisi ngayon dahil binoto natin si Bongbong Marcos Jr. Diba? Na sinuportahan natin siya. Natatawa nga ako, may nag-comment sa akin eh. Pinagtatanggol ko raw ang Talyano Gold noon. Ha? Yan ako pinagtanggol ang Talyano Gold. Unang-una sa lahat, I don't even believe in Talyano Gold. Bakit ko yan Bakit ko yan pagtatanggol? Bongbong Marcos, Amy Marcos, dininay na nag-i-exist ang Talyano Gold. Yung nanay lang nila ang nagsigit na meron Talyano Gold. Na kung manalo si Bongbong Marcos, ito yung statement nila nun kung manalo daw si Bongbong Marcos, meron daw last will and testament di umano tong si Apulacay na marirelease yung value ng Talyano Gold na kayang bayaran ang kabuuan utang ng Pilipinas. Ano ba nangyayari sa atin ngayon? Di ba? Ano nangyayari sa atin ngayon? Pabaon tayo sa utang. Lahat ng pera, reserve natin at kung ano-ano pa. Pinupull out sa mga ahensya ng gobyerno. Yan ba yung sinasabi na pag nanalo si Bongbong Marcos, marirelease ang Talyano Gold? kaya po nakikiusap kami. Please send us to the next Congress. And we will fight for you. We will fight whatever it takes. Diyos ko, si Kong Marcoleta, congressman pa lang standing alone together with Kong Ungab at saka ni Kong Pantaleon Alvarez. Mas maingay pa nga sila kasi kay Paolo Duterte. Diba? So para sabihin ito ni Kong Marcoleta, we know. We know na ipaglalaban mo kami. Kaya number 1 ka sa balota namin. Para sa inyo po. Kung walang magsasalita ngayon, our country will go to the door. Narito ang kabuuang nilalaman ng talumpati ni senatorial candidate Dante Marcoleta. Gabi po sa ating lahat. Gusto ko po kayong makasama ngayong gabi sapagkat alam ko kayong lahat na nandito ngayon ay matatapang. Yes. Kasi po sa House of Representatives, konti na lang po yung matatapang doon. Kaya sana gusto ko silang imbitahin lahat dito para tumapang naman sila. Para ipagtanggol nila ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Tingnan po ninyo ang nangyari sa akin. Pati hopya po na kinakain ko, inaagaw na nila sa akin. Napakawalang hiya nila. Puro salbahe. Wala namang ginawang masama. Sinasabi ko lamang sa kanila, mali po ang ginagawa ninyo. Ito po ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ayusin sapagkat ito ang nasa ating rules and regulation. Ayaw naman po nilang makipagdebate. Hindi naman sila siguro mananalo sa debate. Ginugulo na lamang nila ako. Puro panggugulo. Kaya sabi ko pupunta na lang ako sa Cebu. Mas gusto ko pang kausap ang mga tunay na tao na nandito ngayon sapagkat sila alam nila ang problema ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain, masyado na pong mataas. Kawawa na po ang ating mga kababayan, lalo na po yung nasa panig ng mahihirap. Hindi po nakikita ngayon ang problema na yan. Kaya lalong lumubha ang kahirapan sa ating bansa dahil sa korupsyon. Lubog na hirap ng humirap ang ating buhay. Tingnan po ninyo, halos 30% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa korupsyon. Ano po ang epekto nun? Pati education nagsasuffer. Pati public health nagsasuffer. Sinasabi ko po sa kanila, pakinggan nila ako, itinuring nila akong kalaban.
kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committees sa House of Representatives. Ipinaglalaban ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Inobjekan ko po yung bill na sinusulong nila doon sa Nordeco, sa bandang Mindanao, at doon sa Samselco, sa Zamboanga City. Ang sabi ko, pagka inapprove nyo ang bill na ito, lalong tataas ang presyo ng kuryente sa bahagi na yan ng Mindanao. Ayaw po nilang maniwala. Lahat po ng mga panukalang batas na ifinail ko na 10 bills, hindi po nadinig yun. Ayaw nila. Wala silang pakialam sa inyong kapakanan. Ang gusto nila siguro, tumaas ang kuryente sa ating bansa. Alam po ba ninyo kung ano yung pinapangunahing layunin ng batas sa kuryente? Ang sabi ng batas, let us ensure the delivery of affordable rates of electricity to every Filipino. Affordable. Sa Bisaya, barato. Barato ba ang presyo ng kuryente sa Cebu? Yung batas ng kuryente nagawa 24 years ago, 2001. The underlying objective is to bring down the prices of electricity in this country. It did not happen after 24 years. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung yung pinakalayunin hindi naman natutupad? Tayo na po ngayon ang pinakamataas ang kuryente sa buong Asia. Yan po ang totoo. Kaya humirap na ng humirap ang ating buhay. Ako dahil ako'y nakikipaglaban sa karapatan at sa katwiran, wala na po akong committee ngayon. Pati po yung aking mga allowances, tinanggal na rin po. Pati po yung aking membership sa commission and appointments, tinanggal na rin po. Pati po yung mga pinadadaan sa akin na pantulong sa mga may sakit, yung mga pondo namin sa ospital, biglang finris po lahat. Gusto nilang parusahan si Dante Marcoleta. Hindi po ako ang napaparusahan, yung kababayan po nating may sakit na gusto nating tulungan. Ganito na po ang nangyayari sa House of Representatives. Grabe ginawa kay Kong Marcoleta. Hindi lang po to salita, tayo mismo nakita natin yan sa mga hearings ng Quadcom. Recently sa Tricom, 'di ba? Sinabi sa kanya hindi siya committee, hindi siya member ng committee, so hindi siya pwedeng contempt. Naalala niyo ba 'yon? Sinabihan din siya na tinanggal na siya sa mga committee. See? Ito ba, kwentong barbero? Ito ba, para atakihin lang ang mga kasama niya sa House of Representatives? Oh, ang tanong, sino kumukumpas niyan? Sino nagsasabi na tanggalin si Kong Marcoleta diyan sa kanyang committee? Sino ang nagtatanggal at nag-freeze ng kanyang mga budget? Si Kong Marcoleta lang ba nagsasuffer niyan? Hindi. Lahat na nag-o-oppose sa kagustuhan. Tingnan nyo nga yung nangyari sa P3PWD. Matatapos na lang 19 Congress, hindi sila pinaupo. Isa rin sa pinagtataka ko, bakit ngayon lang umaaksyon sila Attorney Rowena Banso? You know? She's one of the legal luminaries. Bakit hindi niya inupuan ito before mag-end ang 19 Congress? Diba? They impeached the Vice President. 215 representatives of the people signed the impeachment complaint. Walang basihan ang impeachment complaint. There is no basis for that. Tinangka nilang usisain yung confidential funds daw ng Vice President. I asked them, okay, kung gusto ninyong umpisahan ang pag-iimbestiga ng confidential funds, bakit ito lamang opisina ng Vice President i-imbestiga ninyo? There are more than 400 offices and agencies of government which are recipients of confidential funds. And they too were notified by the Commission on Audit to submit some kind of requirements. I asked them, ipaliwanag nyo nga bakit in-isolate nyo, why did you only target the office of the Vice President?
Why? Wala po silang sinasagot sa akin. Ayaw nilang sumagot because they cannot explain. Then I told them, bakit kayo ang nag-o-audit? Tayo na ba ngayon ang Commission on Audit? Ayaw nilang sumagot. I told them, the last time I checked, there is only one of task by the Constitution to perform audit and investigation of the expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Nothing more and nothing less. Sabi ko sa COA, Mr. COA ayaw sumagot ng mga kasama kong magagaling. They cannot probably explain why they usurp your responsibility. Kayo ang sumagot. Bakit ninyo sinurrender ang inyong tungkulin dito sa komisyon, dito sa komite na kung tawagin ay Committee on Good Government? Actually, Committee on Bad Government yun. Sabi ko sa COA, meron pa bang opisina bukod sa inyo ang binigyan ng karapatang mag-audit? Ang sagot ng COA, wala na po. Ibig nyo sabihin, exclusive kayo dito. Opo. Bakit ninyo binigay sa House of Representatives ang tungkulin ninyo? Yung audit po, nag-uumpisa lang mag-audit. Initial findings pa lang. Wala pang conclusion. There is no finality of judgment. Everything else is questionable. Everything else is assailable. Ito yung pinakamaganda nating tanong dyan. Diba? Sabi nga, no, ng articles of impeachment. No? One of the articles doon ay yung malversation ng confidential fund ni VP Sara during her time as the Deputy Secretary and Vice President. Now, my question is, sa sinasabi nito ni Kong Marcoleta right now, paano mapapatunayan ng prosecution team na meron ng malversation kung wala pang finality yung pag-audit ng COA? Another question. Kung hindi nila yung mapatunayan, will VP Sara run after them? Kakasuhan ba ni VP Sara itong mga taga-House of Representatives? Magpa-file ba siya ng kahit anong kaso sa mga pinagagawa nila? Ito yung isa sa mga tingin ko, no? I don't know kung kayo rin. Ito yung isa sa mga sigurong pwedeng mangyari. Kaya ayaw nila maging presidente itong si Vice President Sara Duterte. Because come 2028 na naging presidente siya. Will then President Sara Duterte ask COA to audit all congressmen and senators? Will VP Sara ask to file charges given that may irregularities sa findings? The Ombudsman, the Office of the Ombudsman, for plunder, graft, and corruption against these so-called congressistas. Yung ba kinakatakot nila? Kaya ayaw nila? Or, ito yung isa. Ito yung isa natin pwedeng maisip. Na hindi na nila magagawa yung ginagawa nila ngayon. Na hindi na sila makakakuha ng pera. Because Vice President, then, if manalo siya by 2028, marami siyang hindi iaalaw. Marami siyang i-veto. One of which is yung mga paayuda. Diba? Ayun nga, if maalala nyo, sinabi ni PRD noong time na yun. 6 years is a very short time to reform the Philippines. Pero kasi kung merong continuity, nagdire-diretso, malamang sa malamang, we are on our way to be the next, I don't know, maybe UAE, maybe Singapore. We don't know. Diba? Kasi so far, gaya niya, nakikita natin sa mga news, maraming mga investors ang pumupunta sa Davao City ngayon. So will Davao City be the next Makati? Dapat magplano na ngayon ang Davao City. Marami pang bakanting lupa sa kanila. Maybe they can create a hub, no, for businesses.
Ang maganda lang kasi sa Davao City, for those who's not yet familiar with Davao City. Ang Davao City po kasi, maayos ang kanilang ako happy ako sa urban planning nila. Meron silang mga residential, meron silang area na purely residential lang. Meron silang area na purely business lang. Meron silang area na more on logistics lang. Yung logistics nila, yun yung pinakamalapit sa airport. Even yung mga ports nila, malapit dun sa logistics area nila. Ganon kagaling ang kanilang urban planning. Bakit? Sino nagplano nun para sa kanila? Walang iba kung hindi ang pinakamagaling na urban planner, architect na urban planner. Na tumabaho din, no? Isa sa mga nagpaganda ng UAE, ng Dubai. Balikan natin si Kung Marcoleta. Appealable and appealable. Pero kinuha ng House of Representatives. Paano nangyari ito? Ayaw po nilang sumagot. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives consult their constituents kung pipirma sila o hindi? They did not consult anybody. Sila lang ang desisyon kasi mawawalan daw sila ng projects. Mawawalan sila ng akap. Mawawalan sila ng ayudang ibibigay. Ito guys, no? While sa March pa ang mga ganap dyan sa pangangampanya dyan sa local. Ngayon pa lang, ang dami ng kongresistang namimigay ng akap. Diba? Marami ng kongresista. May nagsasabi, dapat daw, ang namimigay naman daw talaga niyan is DSWD. Mukha ba? Mukha bang DSWD pa rin ang namimigay ng akap? When in fact, every time may payout ng akap, nandiyan dyan ang mga kongresista. Mga kalyado ng kongresista. So, meaning to say, every time na may payout ng mga ng akap, lalo-lalo na sa panahon na yun, ang dami-daming politiko na andyan. Diba? Balik tayo kay Kong. Para sa ganon ipamigay sa mga botante na akala nila'y mabibili nila ang boto ninyo. Sa mga matatapang na mamamayan ng Cebu, kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lamang ang magsisilbing sampal sa kanilang mga mukha. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, you provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao. About a month ago, a group of people converged in Luneta and elsewhere in the parts of this country, generating more than 4 million people in that peace rally. That was 1 month ago. Alam po ninyo yan. Ang pakiusap ng grupo na yon, magkaisa ang Pilipino, magkaroon ng kapayapaan para harapin natin ang malalaking hamon at problema ng ating bansa. Ipinakiusap sa rally na yon, huwag tayong mag-awak, kakawatak-watak. Huwag na po nating ituloy ang impeachment sapagkat ito ang simula ng pagkakawatak-watak ng Pilipino. It was a peaceful rally. Nakiusap ang mahigit na 4 na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalaking bilang ng mga tao. The Speaker of the House of Representatives defied the voice of the people. Vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Salus populi est suprema lect. The welfare of the people is the supreme law. Mga kababayan, ang laki po ng papasalamat ko sa gabing ito sa inyo. Nakatagpo ko ang mga matatapang. Tonight, let us make a solemn vow. Tonight, let us make a covenant. Let us resist the temptation. Let us repel the vindictiveness of one man
the leader of the House of Representatives. He's responsible in weakening our institutions. Kinuha nila yung pera ng PDAC, kinuha nila yung pera ng PDIC, kinuha yung pera ng DBP, kinuha ang pera ng PhilHealth, kinuha lahat ang mga pera para ilagay sa project ng DPWH. Let us resist that. Let us say no. No, the question is, hindi ba kayo nagtataka? Bakit nilalagay ang pera sa project ng DPWH? Marami na ring ugong-ugong usap-usapan na usapin ng SOP. No? If I remember, there's this one video created by Attorney Greco Beldica, no, who's running as the first nominee of Bisaya Good. Which I highly recommend. No? Please support all aligned party list, no, ng aligned party list sa Duterte. Like Epanao, Bisaya Gyud, Duterte party list, and there's another one, PPP, tatlong P. Okay? Yan, marami nang humihingi ng list para sa atin. Humihingi ng list from us. So, basically, dito pa lang, makikita na natin yung yung mga disparity. Diba? No! These people now gathered tonight have the capacity to do that. Let the terms of this covenant reach the shores of Tacloban City to remind that man from Tacloban that he cannot lord over, that he cannot change the destiny of our people. They want to impeach the Vice President because he wants to become Vice President. Hindi po pwede. It cannot be done. It cannot be done. They invented the Quadcom because they want to prosecute the former president. Hindi siya para inquiry in aid of legislation. Wala pong legislation na matino ang ginawa ang Quadcom. For more than 13 hearings, makita po ninyo yung ginawa nilang panukalang batas. Kahit na grade 5 student, pagtatawanan yung ginawang batas. Because it was not really intended to enact laws or to supplement in making laws. It was principally designed to prosecute and persecute the former president. Ganito po ang gusto nilang gawin sa ating bansa. Kapag wala pong tumayo, kaya po kami nandito ngayon. Sinabi na po nung tagapagsalita kanina, meron pong alternative. Meron pong siyam na senatorial balls ang PDP laban. Iboto nyo po silang lahat. You need people in the Senate to frustrate the impeachment. Kapag ka po hindi kami nakarating doon, they will find the Vice President guilty. Ganun po ang mangyayari. It's a numbers game. Kaya po nakikiusap kami. Please send us to the next Congress. And we will fight for you. We will fight whatever it takes para sa inyo po. Kung walang magsasalita ngayon, our country will go to the dogs. Yun po ang mangyayari. Alam mo, one thing that to be fair with Kong Marcoleta, every time na nagkakaroon ng quad hearing, TRICOM, he's always there. He is always there. Hindi niya po pinapabayaan ng mga Duterte supporters. So, to give back kay Kong Marcoleta, which we believe in, kahit nun pa man I see the guy as very principled. I see the guy as very straightforward. Diba? Hindi ko nga alam kung bakit hindi siya matira ng mga kasama niya dyan sa loob ng Congress. Tsaka nakikita niyo, umaalma talaga siya. He stand by the things that he believes in. Ito yung mga klase ng taong kailangan natin sa politics. Diba? Ito yung mga klase ng tao na alam nating titindigan tayo. At alam natin na hindi pera or power ang interest. Pero tunay na serbisyo para sa mga Pilipino. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung saloobin nyo tungkol dito sa napanood natin. Tama ba at nag-agree kayo sa mga sinasabi ni Kong Marcoleta? Dito pa lang may pagpapatunay na siya na meron lang isang taong kumukumpas. Ang tanong, isa pang tanong, sa tingin nyo, si Tambaluslos lang
ang nagdidesisyon ng lahat na to? O meron pang mas nakakataas sa kanya ang nag-uutos sa kanya na gawin ito? Kasi hindi magkakaroon ng lakas ng loob ang isang tambaluslos kung walang suporta ng mga taga-Malacanang. Tandaan nyo, before Bongbong Marcos became the president, itong Romualdez family na to, itong mag-asawang Romualdez, you don't even, ngayon nga ngayon ko lang nakita na ganyang katindi ang galawan ng Tinog party list. Hindi ko na nga alam kung para saan ang Tinog Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I really want to hear your thoughts about this. Thank you guys.